Hi, good morning. Kung kayo ay may depression at anxiety, itong video na to ay para sa inyo. So, yung aking mga aso, tingnan nyo muna kung nagkukulitan, no? Oh, ang lalaki, oh. Ay, Duk! Tapos magawa ko ng video, biglang umiksena yung dalawa dun. Sige na, doon na kayo muna, doon na muna kayo. Anyway, so let's go back, no? Let's go back. So kung kayo ay may anxiety at depression, ito yung video para sa inyo. Hatiin ko to sa tatlong parte, no? I am a graduate of BS Psychology. My name is Jeremy. I also have Cognitive Behavioral Therapy certificate from CBT Australia. At ang CBT ay ang gold standard to manage anxiety, depression. Okay? So, na-inspire ako dun sa dalawang kausap ko recently. Pareho sila, no? May depression. Mix na sila, may anxiety and depression. So, mismong sa habang nag-uusap kami, nagkaroon ako ng mga realization na talagang very effective kasi nagbago kaagad yung kanilang kondisyon, no, yung pananaw, while we were talking hanggang matapos tumatawa na sila. Okay? Pero nung una parang talagang ang hirap pasukin ng kanilang isip. Anyway, sige. Ano yun? Ang kagandaan nito kasi halo no? Anxiety and depression itatackle ko. So, tatry ko ng tatlong parte ito. And then, kung halimbawa nakita mo yung part 3, hanapin nyo muna yung part 1. Or kung nakita nyo yung part 2, hanapin nyo muna yung part 1. So, pwede ako makausap, may bayad po. Pero dahil tulong ito, kayo magsasabi sa akin kung magkano yung kaya ninyo. Kasi kung cognitive behavioral therapy, napakamahal po, no? Base sa experience ko mismo, when I had it, ginawa ko talaga yon para ma-experience ko in action as a patient yung CBT. Sinadya ko talaga yon. Pero tapos na ako mag-CBT sa Australia, no? So sabi ko, gusto ko ngang ma-experience to as a patient. So ginawa ko, pero inamin ko rin naman doon sa therapist after 3 sessions na sabi ko, ako po ay talaga, meron akong certificate din ng CBT sa Australia ako nag-aral. Sabi niya, gusto ko lang tingnan kung paano mo siya execute, no? So, happy naman ako. Naging kaibigan ko na yung therapist na yon. Ang kukulit ng mga aso sa nila. So, anyway, sige, let's go back. Yung isa munang kausapin ko, yung isa muna yung i-discuss ko, sabi ko, bakit parang umpisa, ang ganda-ganda na araw, ang lungkot-lungkot mo. Sabi, mapabirong ganun ba? Para ma-establish namin yung rapport. So, isa-summarize ko na para hindi matagal. Madami nangyari sa buhay nila, no? Na nakunan, miscarriage yung kanyang asawa, yung tatay niya dumudumi ng dugo, siya inoperahan siya sa gallstone, no? So ngayon yung nanay niya nanghihina daw. So makita mo talagang malungkot na malungkot siya. So, mahaba yung usapan namin. Pinaliwanag ko yung mekanismo ng katawan natin sa anxiety, sa depression. Kasi importante yun eh. Dapat maintindihan nyo muna yung physiological o yung biological o yung biology ng katawan. Bakit nangyayari yung depression? Bakit nangyayari yung anxiety sa katawan? Okay? Yung simpleng in-explain ko lang sa inyo lagi na mag-imagine ka lang na mangga. Imagination lang ha. Mangangasim ka na at maglalaway. So by imagining the mangga na hilaw, walang totoong mangga, pero may epekto sa katawan. Yun nga, may lumabas na ng likido, yun yung iyong saliva, nagsalivate ka, walang mangga. So just imagine kung ano yung pumapasok sa isip mo at ano yung mga lumalabas sa katawan mo. No? Lalo na kung depression or anxiety. So nagigets ninyo. So dapat maintindihan nyo muna kasi yun. Importante rin na ma-address ang bawat concern, no? Ang bawat problema kasi kapag meron kang maling pag-iisip, kulang, wala totally na alam at hindi ka nag-iisip, formula yan for depression and anxiety. So kaya importante yung psychoeducation na tinatawag. Yung ipinapaliwanag mo na lahat.
And then you'll realize, hindi pala siya dangerous, lalo na sa mga anxious people. And sometimes, yung katawan natin nanghihina, it is because mismong behavior natin may problema. Halimbawa, kala mo nagpapahinga ka, nakahiga ka lang buong araw, hindi pahinga yun. Okay? Dinala mo yung katawan mo doon sa state na ayaw mo nang kumilos. Kasi na-realize nung isip at katawan mo na mas komportable dito sa bahay, na nakahilata lang ako, na-establish na safe ako dito, danger sa labas kapag lumabas ako gano'n. So, na-establish mo yun, kadalasan yung mga ganong tao, hindi na sila lalabas. Kasi na-realize ng brain at ng katawan, pero ito pa masakit. Kapag ikaw ay nakahilata buong araw, kala mo nagpapahinga ka, hindi po. Mas nakakapagod yon, mas ayaw nang gumalaw ng katawan mo kasi hindi ka energized. Design tayo to move, to exercise. Kaya hanggat ngayon, kung hindi ka pa rin nag-exercise, whether may anxiety, depression ka, or wala, at hindi ka nag-exercise, then you are missing a lot, no, sa inyong buhay. Okay. So, mabalik tayo dun sa isa kong follower. So, na-explain ko na lahat, no? Maganda na, naintindihan niya na, okay, so hindi pala dangerous yon. So, tinanggal ko yung anxiety niya. Okay. Ngayon, yung kanyang part na malungkot, sabi ko sa kanya, so, kailan ka na-operahan? Kailan nag-miscarriage? Last year, ganyan-ganyan. So, kamusta ka na ngayon? Ayos na. Minsan may mga pasakit-sakit kapag malamig. Pero, ayos na. Natin ko yung mga anak ko. Normal na buhay. Okay. Si tatay din, ayos na. Dati, dumudumi ng dugo. Ayos na siya ngayon. Okay, so good. Now, naalala niya si nanay niya. Itong ebidensya ko sa'yo. Sa'yo mismo nangyari yan. Inoperahan ka sa gallbladder kasi sumakit yung tiyan mo, no? Nilagnat na siya, no? Si tatay niya, ganun din. Pero sabi ko, tingnan mo kung nasan ka na ngayon. Di ba you're back to normal? So, anong learning natin dito? Hindi po lahat na nangyayari sa atin sa panahon ngayon, no? At the present moment, permanente na. Kagaya niya, na-realize niya nga, no? Sabi niya, kagaya niyan, wala ka ng problema sa gallbladder mo. Tapos na yung problema na yon, right? So, ngayon, kung may problema ka man ngayon, kailangan pagdaanan kasi kailangan mo mag-alala. Yung pag-aalala mo sa mahal sa buhay, normal yun. Yun yung magpapakilo sa atin para dalhin sila sa ospital, to protect them. Yung pag-aalala na yan ay tinatawag na normal. Okay? Hindi kailangan tanggalin. No? Sabi ko nga sa kanya, halimbawa, kunyari, may namatayan, sasabihin ko ba, huwag siya umiyak, huwag siya malungkot? Hindi. Kasi namatayan siya normal yon. Pero ang gusto ko lang ibaon mo sa isip mo, these things are not permanent. Kagaya mo, hirap na hirap ka last year, nung sa bato mo, diba? Pero tingnan mo, nung na-opera ka, tapos na, pinoproblema mo pa ba ngayon? Hindi na, diba? Meron din, sabi ko dun sa isa naman, sabi ko, bigyan mo nga ako ng memory mo nung ikaw ay 18 years old, major problem. Bigyan mo ako, quick lang, game. Wala siyang maisip. Hindi ko maisip. Sabi ko, exactly. Ngayon, nag-aalala ka sa problema mo, pero tingnan mo, pinapaisip ko kung naalala mo pa yung nakaraang mong problema. Hindi ka nga makapagsabi sa akin. So, ibig sabihin, itong mga pinagdadaanan mo, hindi permanente. In fact, makakalimutan mo rin ito eventually. Duk ka muna. Eventually, makakalimutan mo rin to. So, kulit. So, ibig sabihin, So, ibig sabihin, hindi siya permanente. So, and that gives you hope. Lalo na kung meron namang doktor, meron namang gamot, may mga cancer nga, nabubuhay ng 30 years, 40 years. So, hindi porket kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, permanente na siya. Hindi. Kasi sa atin, kadalasan, lalo na sa may mga anxiety, may something lang na nararamdaman, catastrophic agad, kala mamatay agad. Hindi, tandaan nyo lagi, meron pang doktor yan, may gamot pa yan. No? Kung medyo mahirap man yung buhay mo at nasa liblib ka na lugar,
huwag ka mag-alala kasi talagang tutulungan ka ng buong barangay, ibaba ka lang dyan sa bukid na yan para makapunta ka sa doktor. Okay? So, ganun lang ang pwede mangyari dyan. Okay? So, isa yon sa mga gusto ko i-discuss ngayon, pwede nyo akong kausapin, no? I-message nyo na lang ako dito sa screen ko kung saan. Tatry kong gumawa ng part 2 and part 3. Mukhang sobrang linaw na itong sinabi ko na makakatulong sa inyo. And yeah, let's talk. Pa-schedule kayo sa akin. Huwag po magtiis. Pera lang yan. Andito na yung tulong, diba? Bye. Thank you. Ay, dapat diagnose ang doktor, ah. Bye.